Eclipsera, Chapter 4, Scene 1, 3 AM, Barangay Ogod, Sitio Pinarik. Ang katahimikan ay bumabalot muli sa Sitio Pinarik, ngunit ang bakas ng naganap na labanan ay malinaw pa rin. Ang mga bitik sa lupa, naduraj na mga puno, at mga pinagsalansang debris ay nagpapaalala sa bawat isa ng tensyon at panganib na kanilang hinarap. Ang gabi ay malamig, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa aura ng mga nakaligtas, isang halo ng relief, pagod, at pasasalamat. Ilang sandali matapos ang tagumpay, napagpasyahan ng grupo na bumalik sa bahay ni Danny, kung saan ang init at normalidad ng tahanan ay magsisilbing pahingahan at pagkakataon para makabawi sa pagod. Sa labas, ang mga opisyal ng barangay ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng paligid, pinapangalagaan ang kaligtasan ng mga residente at sinusuri ang pinsalang dulot ng labanan. Danny, pagod pero relieved, habang nagbabantay sa pag-uwi ng grupo, fair na. Mas maayos kung makakain tayo at makakapahinga kahit saglit lang. Roy, tumingin sa paligid, mapanuri, huwag nating kalimutan ang mga residente. Siguraduhin ligtas silang lahat bago tayo tuluyan umuwi. Gustavo, calm, guiding Elaine, magpahinga ka rin. Napakabigat ng nagawa mo kanina. Elaine, modestly, slight smile, kailangan naming protektahan ang lahat, pero tama ka, kailangan ko ring huminga. Crystal, nagtuturo sa mga opisyal ng barangay, tulong-tulong tayo. Alisin ang debris at siguraduhin walang natatagong panganib. Paolo, carrying supplies, ako, tutulungan ko ang mga bata at matatanda sa paglilinis. Rapina, ready na ba ang first aid sa bahay? Rapina, checking potions and supplies, yes. Kapag may sugatan o pagod, handa tayo. Jefferson, smiling, teasing Danny, oy, Danny. Sana may ready na pagkain. Kailangan natin ng fuel pagkatapos ng labanan. Danny, grinning despite fatigue, huwag kang mag-alala. Alam ko may Rocco's Brothers na nag-prepare ng pagkain para sa atin. Jed Rocco's, from kitchen, calling out, tama ka, Danny. May spaghetti, adobo, at freshly baked bread para sa lahat. Ray Rocco's, helping Jed set the table, huwag kayong magmadali. Masarap ang pagkain kapag sabay-sabay nating tinikman at pinagsaluhan ang kwento ng gabi. Pagdating ng grupo sa bahay ni Danny, ramdam ang ginhawa at init ng tahanan. Ang aroma ng nilutong pagkain ay nakapagbigay ng aliw at pampulakas sa bawat miyembro, lalo na sa mga labis na napagod sa labanan. Ang Rocco's Brothers ay abala sa pagluluto, habang si Jed at Ray ay sabay na naghahanda ng mesa para sa lahat. Ang bawat miyembro ng grupo ay dahan-daw ang nagpahinga, ang ilan ay naupo sa sala, ang iba ay nag-aalaga sa mga sugatan o pagod. Ang bahay ni Danny, na karaniwang puno ng tawanan at laro, ay ngayon ay puno ng isang malalim na katahimikan, isang pagkakataon para magmuni-muni ang bawat isa. Sherry, taking a sip, wiping sweat, hindi ko inakala, sobra ang nangyari. Pero masaya ako na nakatulong tayo. Jenny, nodding, quietly, yes, we did what we had to do. Pero kailangan natin magpahinga para sa mga susunod na laban. Vince, checking gadgets, relaxed now, system stable. Walang residual magical activity detected sa paligid. Safe tayo. Alice smiling, slightly teasing Estella, kita mo, Estella. Kahit lightning killer mode, kailangan din ng break. Estella, laughing, rolling eyes, huwag mo akong biruin. Pero tama ka, panahon na para mag-relax kahit saglit lang. Miraida, sitting near Mira, reflective, ang dami nating natutunan ngayong gabi. Labanan, teamwork, at pagkakaintindihan. Mira, smiling softly, lukong at Miraida, tama. Ang liwanag sa atin ay mas malakas kapag sama-sama tayo. Dan, patting Mira's shoulder, proud ako sa inyo lahat. Napakita ninyo ang tunay na lakas, hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng puso. Habang ang grupo ay kumakain, bawat isa ay nagbabahagi ng karanasan, takot, at relief. Ang mga sugat ay ginagamot ni Rapina, habang ang ilan ay simpleng nagpapahinga sa tabi ng furry place o sa sala. Ang aura ng bawat miyembro ay nagpapakita ng pagod ngunit may kasamang tapang at determinasyon, isang halo ng emosyon na nagpapaalala na ang laban ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Si Elaine, sa tabi ni Gustavo at Crystal, ay tahimik ngunit ramdam ang pride sa kanyang pamilya at kaalyado. Si Danny at Roy ay nag-aalaga sa bawat miyembro, tiniyak na walang naiwang sugatan o pagod na hindi natutugunan. Si Cherry at Jenny ay nagbabahagi ng mga kwento sa mga mas bata o mas bagong miyembro ng grupo, nagdadala ng kasiyahan sa gitna ng pagod. Sa labas, ang mga opisyal ng barangay ay nagtutulungan upang maibalik ang kaayusan sa Sitio Pinarik. Ang mga debris ay inalis,
ang mga bahay ay nasuri para sa kaligtasan, at ang mga residente ay pinrotektahan laban sa residual threat. Ang pagkakaisa ng komunidad at grupo ay nagbigay ng bagong pag-asa, na nagsisimbolo ng isang bagong simula pagkatapos ng trahedya. Gustavo, this night tested us, but we emerged stronger. Crystal, yes, and together, we can face whatever comes next. Alain, smiling, calm but firm, tama. Laban man o katahimikan, pamilya at pagkakaisa ang magdadala sa atin. Danny, salamat sa lahat. Sa susunod, mas handa na tayo. Roya, at sa bawat hamon, hindi tayo nag-iisa. Laging may pamilya at kaalyado. Ang gabing iyon ay nagtapos sa katahimikan at liwanag. Ang Sitio Pinarik, bagamat nagdusa sa pinsala, ay muling nakabangon. Ang bawat miyembro ng grupo ay nagpakita ng tapang, malasakit, at determinasyon, mga katangian na hindi nasusukat sa lakas lamang kundi sa puso. Ang pagkakaisa at teamwork ay nagpatunay na sa kabila ng panganib, ang pamilya, kaibigan, at komunidad ay nagiging sandigan sa pagharap sa kadiliman. Ang bawat hininga ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa, habang ang alaala ng Nightfall Operation ay nananatiling gabay at inspirasyon sa lahat. Sa huling pagkakataon ng gabi, ang lahat ay nakaupo sa paligid ng pagkain, nagbabahagi ng kwento, at nagpapahinga, handa sa susunod na hamon na darating sa kanilang buhay, isang bagong simula, puno ng tapang at pagmamahal. Scene 2, 4 AM, Barangay Ogod, bahay ni Danny. Ang bahaging ito ng gabi ay puno pa rin ng katahimikan, ngunit ang liwanag mula sa loob ng bahay ni Danny ay nagbigay ng kaaya-ayang init at ginhawa. Sa loob, ang amoy ng spaghetti at pritong manok ay pumuno sa hangin, pinapawi ang pagod ng bawat isa matapos ang matinding labanan sa Sitio Pinarik. Ang Rocco's Brothers ay abala pa rin sa paghahain ng pagkain, habang ang iba ay nagtatanggal ng putik sa kanilang sapatos at nag-iayos ng kanilang mga kagamitan. Sa kabila ng kalmado, ang hangin ay puno ng anticipation. May mga sandali ng katahimikan, mga titig sa bawat isa, at mga mahihinang ngiti, mga senyales ng pagod, pero may kasama ring excitement sa mga susunod na plano. Si Vince, dala ang 2 plato ng spaghetti at fried chicken, ay dahan-daang lumapit kay Danny, na nakaupo sa isang gilid ng mesa, pinag-aaralan ang mga detalye ng huling laban at iniisip ang mga susunod na hakbang. Vince, maingat, handing plates to Danny, Danny, kain tayo muna bago magpatuloy. Medyo mabigat ang gabi, Danny, smiling, accepting the plates, salamat, Vince. Mahalaga rin ang food break, lalo na pagkatapos ng ganyang laban. Vince, placing long bond paper on the table, serious tone, actually, may gusto rin akong ipakita sa iyo, tungkol sa plano natin para sa muling pagtatayo ng nawasak na nayon. Nakalista na dito ang lahat ng ideya natin, pati ang hierarchy at world-building structure. Danny, curious, lineng. Okay, gusto ko nang makita. Let's see. Vince, careful, pointing at the sections in the long bond paper. Una, micronation natin, Luminara. Sentro nito ay Central City, kung saan matatagpuan ang City Hall, City Mall, City Bakery, at iba pang facilities. Ang bawat city ay may specialization, halimbawa, Solviera para sa bangkilan, Orbolith para sa dibinong mangkukulam, Ciravel para sa babaylan, at iba pa. May hierarchy rin, para malinaw kung sino ang may control at representation. Danny, nodding, taking notes mentally, maganda, Vince. Structured ang approach natin. Ang bawat city may role, at may central coordination through Central City, parang isang tunay na bansa. Vince, enthusiastic, showing sketches of defense and troops layout, oo. Tapos may sanctuary troops, at barracks para sa barbarian, archer, giant, wizard, PEKKA, at healer. Dark barracks para sa minions, hog rider, Valkyrie, golem, witch, at dragon. Lahat ng troops may training ground at strategy plan. Danny, impressed, adjusting posture, nakikita ko na, at may balance sa defense, offense, at specialization ng bawat city. Iba ang detalye sa Central City at cross-city transport at trade routes, para mabilis ang movement at interaction. Vince, pointing to medical at technical section, may medical center, engineering and technical building, finance department, legal and statistics office. Pati resources tulad ng gold, elixir, gemstone, at dark elixir, may storage at collection system para efficient. At may defense systems, cannon, archer tower, wizard tower, air defense, mortar, hidden Tesla, X-bow,
Inferno Tower, at Eagle Artillery. Danny, leaning back, thoughtful, wow, detalyado ito. Pati finance, payment systems, at cross-city dynamics kasama na rin. Festivals at trade fairs pwede rin gamitin for character interaction at covert planning. Vince, napakagaling ng work mo dito. Habang mahinang pinag-uusapan nina Danny at Vince ang detalye, napansin ito ni Gustavo, na tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mata ay kumikislap sa kombinasyon ng pride at curiosity. Hindi niya mapigil ang pakinggan ng usapan, alam niyang ang plano na ito ay magdudulot ng bagong direksyon para sa buong komunidad. Gustavo, softly, joining conversation, ano ang pinag-uusapan ninyo, Vince? Mukhang may importanteng plano. Vince, slightly nervous pero determined, Tito Gustavo, iniisip namin ni Danny na i-rebuild ang nayon bilang Luminara, isang micronation. Detalyado ang bawat city, specialization, defense, at resources. Parang blueprint ng bagong society. Gustavo, impressed, nodding, mahusay. May hierarchy at organization, pati cross-city coordination. This could work. Pero siguraduhin, Vince, nakasama ang moral at ethical guidance ng mga elders at leaders sa bawat city. Danny, agreeing, serious, tama ka, Tito. Gusto namin ng sustainable, fair, at organized system. Hindi lang basta city building, kundi pati welfare at security ng bawat tao. Vince, smiling, confident, exactly. Kaya rin namin na integrated ang trade, transport, festivals, at covert planning, para sa strategic growth at character interaction. Alain, observing, softly to Crystal, nakakatuwang makita na hindi lang nakasentro sa kapangyarihan ng plano, kundi pati sa komunidad at moral values. Crystal, nodding, approving, tama. Ito ang magiging legacy ng pamilya at ng buong nayon. Roy, to Danny, quietly, siguraduhin may balance ang defense at welfare. Mahalaga ang tao sa likod ng micronation. Danny, smiling at Vince, don't worry. Kasama sa plano yung bawat detalye, katiyakan sa seguridad, resources, at happiness ng mga residente. Jefferson, whispering to Cherry, excited, imagine, magiging city dweller tayo sa sariling micronation. Cool, diba? Cherry, grinning, teasing, sana may love 101 kafe sa bawat city para mas exciting. Ang mahinang pag-uusap sa loob ng bahay ni Danny ay nagbigay ng bagong pag-asa at direksyon sa grupo. Ang plano para sa Luminara ay hindi lamang isang architectural o tactical blueprint, kundi simbolo ng bagong simula, isang micronation na may malinaw na hierarchy, organized defense, at focus sa welfare at growth ng bawat mamamayan. Ang bawat miyembro ay ramdam ang excitement, curiosity, at anticipation sa magiging role nila sa bagong lipunan. Habang ang huling kagat ng spaghetti ay natatapos, ang mental at strategic preparation ay nagsisimula na rin, isang gabing puno ng ideya, plano, at pangarap para sa kinabukasan. Ang usapan nina Danny at Vince, pati ang pagkakaroon ng interes ni Gustavo, ay nagsisilbing simula ng mas malalim na world building at collaborative planning para sa Luminara. Sa bawat detalye, sa bawat sketch at note, nakikita ng grupo ang isang mas maliwanag, mas organisado, at mas matibay na hinaharap para sa kanilang micronation, isang bagong kabanata ng pag-asa, unity, at determinasyon. Scene 3, 4:30 AM, bahay ni Danny. Sa loob ng bahay ni Danny, ang mga lampara at ilaw mula sa kusina at dining area ay nagbigay ng malambot na liwanag sa bawat mukha ng grupo. Ang amoy ng natitirang spaghetti at fried chicken ay naghalo sa malamig na simoy ng hangin sa labas, na nagdulot ng kaaya-ayang pakiramdam pagkatapos ng mahabang gabi ng labanan at diskusyon. Matapos ang unang mahinang pagtatalakay nina Danny at Vince tungkol sa Luminara, ipinahayag ni Danny ang susunod na hakbang na nagpatigil sa lahat sa kani-kanilang ginagawa. Ang lupang pagtatayuan ng micronation ay matatagpuan sa pinagigitnang bahagi ng Pilipinas at Malaysia, sa isang lugar na strategic at mayaman sa natural resources. Ang ideyang ito ay agad nagdulot ng seryosong pagtutok sa grupo, hindi lamang dahil sa lokasyon kundi dahil sa potensyal na interaksyon sa dalawang bansa at kanilang kultura. Danny, serious, pointing at the map on the table, ito ang susunod na hakbang. Ang lupa para sa Luminara ay nasa gitna ng Pilipinas at Malaysia. Strategic ang location, may access sa dagat, natural resources, at trade routes. Vince, leaning in, studying the map, maganda, Danny. Ibig sabihin, cross-border ang influence natin. Dapat ay maayos ang governance at defense plans para protektado ang bawat city at ang central city.
Gustavo, thoughtful, arms crossed, Ham, kailangan din natin ng diplomatic approach. Ang lokasyon ay sensitibo. Ang bawat city ay dapat may representative na kayang makipag-ugnayan sa ibang bansa kung kinakailangan. Crystal, nodding, adding input tama. Bukod sa strategy, dapat isaalang-alang ang kultura at batas sa dalawang bansa. Kahit Luminara ay micronation, may respeto sa international relations. Roy, alert, pointing at central city layout, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang population distribution. Central City dapat maging hub for governance, trade, at communication, pero kailangan din may balancing residential at commercial areas. Cherry, excited, leaning forward, imagine, magiging cultural melting pot din ang Luminara. Pwedeng magkaroon ng festivals at exchange program sa pagitan ng Solviera, Arbolith, at Ciravel. Maganda ito para sa community bonding at morale. Jefferson, Tizang, Smirkang at Cherry, sana may love 101 cafe din sa bawat city para sa cultural immersion. Cherry. Hindi lang trade at governance ang dapat I consider. Jenny, rolling eyes, lightly teasing Jefferson, tinutukan ng strategy, ha? Pero okay lang, Jefferson. Basta may balance sa practical planning at fun activities, magiging mas buhay ang bawat city. Habang nagpapatuloy ang pagtatalakay, ang bawat miyembro ng grupo ay may papel na ginagampanan. Si Vince ay nagtatala ng bawat detalye sa long bond paper, kasama ang hierarchy, defense systems, at cross-city trade. Si Gustavo ay nagmumungkahi ng practical solutions sa governance at diplomacy, habang si Crystal ay nagbabantay sa cultural at ethical compliance. Sa tabi naman, ang mga batang miyembro tulad ni Danny, Cherry, at Jefferson ay nagbibigay ng mga ideya para sa future amenities at social interactions sa bawat city. Samantala, sina Roy, Rapina, at Chiara ay nagtatala ng mga security at medical considerations, mula sa training grounds at barracks hanggang sa medical centers at disaster response protocols. Danny, pointing at defense section, sa barracks, bawat troops division ay may assigned role. Barbarian at archer sa frontline, wizard at PKKA sa support. Dark barracks para sa special operations. Kailangan rin ng contingency plan sa bawat city. Vince, adding to plan, oo, at may transport routes din para sa mabilis na deployment. Trade routes connected sa Central City, pero pwede rin sa naval port sa dagat Tambakan at Harbor of Paradise. Elixir River ay gagamitin rin for resource distribution sa Arbolith, Ciravel, at Noctamer. Gustavo, raising a finger, cautious, defense aside, governance at representation ang mahalaga. Lahat ng city ay may council member, at may regular coordination sa Central City Council. Festivals at trade fairs ay pwede rin maging diplomatic opportunities. Crystal, smiling, adding detail, medical and technical infrastructure dapat accessible. Engineering and technical building, medical center, at legal at statistics office, lahat dapat connected digitally at physically. Emergency response must be coordinated sa bawat city. Danny, leaning back, thoughtful, sa economics, dapat sustainable ang resources. Gold, silver, bronze, gemstones, elixir, dark elixir, lahat may storage at collection system. Finance Department may Vcash e-wallet at ATM card integration. Vince, excited, pointing at map at sa special sites, Elixir River, Marketplace, Seafood Trade at Harbor District, lahat may functional role sa economy at logistics. Even pangpang ng biyaya at lantayan ng alon pwede gamitin sa training or leisure activities. Roy, nodding, perfect. Lahat may purpose at connection. Defense, economy, culture, at governance, lahat integrated. Ang talakayan ay nagpatuloy ng halos 1 oras, puno ng brainstorm, debate, at reflection. Sa bawat detalye ng mapa, bawat sketch ng troops, at bawat tala sa long bond paper, lumitaw ang Luminara hindi lamang bilang micronation kundi bilang simbolo ng unity, strategy, at foresight ng grupo. Sa huling bahagi ng discussion, nagkaroon ng mahinang ngiti at maikling pause. Lahat ay ramdam ang bigat ng responsibilidad at excitement sa kinabukasan ng Luminara. Ang plano ay detalyado, structured, at may kasamang human element, mga city residents, cultural interaction, at moral guidance, na nagbibigay ng buhay sa micronation. Habang nagtatapos ang scene, ang bawat miyembro ng grupo ay nakatingin sa mapa, sa long bond paper,
at sa isa't isa, handang ipatupad ang kanilang vision at pangarap. Ang mga ideya ay nagsimula bilang sketches at notes lamang, ngunit sa gabing ito, ang Luminaria ay nagkaroon ng simula, isang blueprint ng bagong lipunan, isang micronation na may malinaw na hierarchy, sustainable economy, robust defense, at integrated governance. Scene 4, 5 a.m., Bahay ni Danny, Barangay Ogod. Ang liwanag ng umaga ay dahan-daang sumisilip sa paligid ng Barangay Ogod. Ang sariwang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang damo at mga natitirang abo mula sa nakaraang labanan, na tila paalala sa sakripisyo at tapang ng bawat isa. Sa loob ng bahay ni Danny, ang grupo ay nagtipon-tipon sa dining area. At living room, patuloy na pinag-uusapan ang mga detalye ng kanilang planong Luminaria. Habang nakaupo sa paligid ng mesa, ang bawat miyembro ay may dalang sariling tala at sketches, mga plano para sa housing, defense, at economic zones ng bawat city. Ngunit sa kabila ng mahabang talakayan, ramdam ang excitement at anticipation sa hangin. Sa oras na 8 a.m., magtutungo sila sa lupang tinutukoy ni Danny, kung saan magsisimula ang pagtatatag at paninirahan sa Luminaria. Danny, focused, spreading map across table, alright, team. Mamayang 8 a.m., pupunta tayo sa lupa. Ito ang magiging simula ng paninirahan natin sa Luminaria. Kailangan maging maayos ang logistics, tools, food supplies, medical kits, at communication devices. Vince, check ang notes. Technical, I'll make sure lahat ng gadgets at monitoring equipment ay ready. Ang drones at scanners ay gagamitin para sa initial survey at assessment ng terrain. Safety first. Gustavo, practical, arms crossed, kailangan ding may contingency plan. Ang lupa ay bago para sa lahat, at hindi natin alam kung may natural hazards o unexpected challenges. Mapung at defense planning dapat sabay sa arrival natin. Crystal, nodding, maternal concern, at huwag nating kalimutan ang sanitation at water supply. Maghanda rin ng tents at temporary shelters. Mahalaga na sa unang araw pa lang ay may maayos na living conditions ang lahat. Roye, alert, analyzing map, ang bawat city-bound areas ay dapat malinaw. Solviera, Arbolith, Cervel, lahat may assigned zones. Kung may overlap, mas mahirap ang governance at training. Sherry, enthusiastic, leaning forward, excited na akong makita ang lugar. Imagine, maaring tayo na mismo ang magtatanim, mag-build, at mag-set up ng community hubs. Mas exciting kapag hands-on ang lahat. Jefferson, Tizang, Jokang Hope may good view din sa lugar para sa Love 101 kafe. Haha, Jenny, rolling eyes, smiling at Jefferson, first priority, safety at strategy. Second, aesthetics. Pero okay, Jefferson, you can scout for romantic spots later. Rapina, practical, organizing supplies, medical kits, herbs, at potions ready. Kung may accident o minor injuries, mabilis tayong makaka-intervene. Shiara, silent, monitoring maps, points at high-risk zones, flank areas need to be cleared first. Stealth and perimeter checks dapat before settling. Vince, tech-focused, ang drones ko pwede rin mag-map ng terrain in real time. Pwede rin i-scan ng soil quality at water sources. Mapapabilis ang setup ng city zones. Gustavo, cautionary, at huwag kalimutan ang morale ng team. Magkaroon tayo ng assigned roles at daily routines para organized ang bawat grupo. Discipline dagdag camaraderie katumbas efficiency. Habang nagpapatuloy ang talakayan, ang bawat miyembro ng grupo ay nakikita ang halaga ng pagkakaisa at coordination. Ang mga plano at sketches na dati lamang nakalatag sa mesa ay nagkakaroon ng konkretong kahulugan. Bawat city, bar acts, medical center, at trade post ay may tamang lugar, at ang mga miyembro ay may assigned responsibilities. Si Danny ay nagsilbing anchor ng discussion, habang si Vince ang technical support at dokumentasyon. Si Gustavo at Crystal ang nagsilbing advisory board, tinitiyak na ang bawat hakbang ay practical at culturally sensitive. Samantala, ang mga batang miyembro tulad ni Cherry, Jefferson, at Jenny ay nagdadala ng energy at creativity, habang sina Rapina at Chiara ay nakatutok sa seguridad at kalusugan. Sa bawat minuto, ramdam ang anticipation. Ang lupang pagtatawanan ng Luminaria ay hindi lamang isang plot ng mapa, kundi isang lugar na magbibigay buhay sa kanilang plano, proteksyon sa komunidad, at simula ng bagong micronation na kanilang pinangarap. Danny, resolute, okay, team. Mamayang 8 a.m., departure. Tools, tents, food, and medical supplies ready. Check. Vince, check. Rapina, all set.
Shiara, perimeter scanners ready. Gustavo, contingency plans reviewed. Ready for any scenario. Crystal, shelters and sanitation plans ready. Water supply confirmed. Roya, city zones and initial assignments finalized. Danny, smiling, motivated, perfect. Remember, this is the beginning of something bigger than all of us. Luminara is not just a land, it's a home, a vision, at isang legacy. Let's make it count. Ang mga mata ng grupo ay nagtagpo sa mapa at long bond paper. Sa bawat tingin, ramdam ang excitement at responsibility. Ang lupang pupuntahan mamaya ay magiging unang hakbang sa pagtatayo ng Luminara, isang micronation na may malinaw na hierarchy, integrated economy, defense, at culture. Habang dumadaan ang huling oras bago mag-alis, bawat isa ay nag-check ng kanilang gear, nag-reassess ng mga plano, at nagbigay ng final notes sa kanilang respective duties. Ang gabing iyon ay naging paalala sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang kakayahan bilang isang team, at sa pangako na ang bagong simulan ng Luminara ay magiging matagumpay at maayos. Ang bawat sandali bago ang pag-alis ay puno ng anticipation at excitement, ang simula ng bagong kabanata, ang unang hakbang sa isang micronation, at ang pagkakataong ipakita kung paano nagtatagpo ang talento, tapang, at pagkakaibigan sa iisang misyon.夕暮れの中二人歩いた静かな夜に手と手を重ねて胸の奥には思い出が息づく笑顔も涙も君はそばにいた思い出の光に君は消えない闇が来ても二人は輝く一歩ずつでも心は旅をする物語は続く時が過ぎても記憶は残る君の瞳は毎日を照らすどんな嵐も越えてゆけるよ君とならば全てが強くなるく